Issue ng impeachment, hindi na pag-uusapan sa pagbalangkas sa talumpati sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Gasolina, diesel, inaasahang may taas preso na sa susunod na linggo. Motorcycle vlogger na nagmaneho ng walang helmet, yari o lagot sa LTO. Tunog sumiklab sa San Francisco area sa Bel Air, Makati kahapon. At daan-daang mga bag ipinamahagi sa mga batang may special needs sa Malolos. Kasabay ng pag-aanunsyo ng mga ang isang biktima ay dating sakay ng bisikleta. Ayon sa ulat ni Polis Major Paul Valencia, nakapiit na ang mag-suspect habang hinihahanda. Noong Sabado de Gloria ng umaga. Noong Sabado, dumalay ang labas sa Magandang gabi po, Metro Manila at Mag-aaral. Ito po ang Metro Balita. Nagbabantay at nagbabalita ng marangal sa paaralan. Sa kalan po ni na Christian Sulat at Silina Para. Ito po ang inyong lingkod, Arkin Juan David Gabriaon. Mga kakampos, issue ng impeachment hindi na pag-uusapan sa pagbalangkas sa SONA speech ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Hindi na babanggit ang issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte sa mga usapin sa lalamanin ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA ngayong Lunes, Hulyo 27, 2026. Ito po ang nihayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos sabihin na nakita niya ang prioridad ng mga usaping tatalakayin sa SONA ng Pangulo. Pero sinabi ni Castro na sa kabuuan ay hindi pa niya personal na nakita ang draft ng talumpati ng Pangulo. Sinabi ni Castro na sa linggo pa nilang malalaman ang kabuoang detalye ng SONA speech ng Pangulo, kung gaano ito kahaba at kung ano ang mga usaping nakapaloob dito. Hindi anya mawawala sa talumpati ng Pangulo ang mga nagawa na ng kanyang administrasyon. Pero kung mayroong panibagong pasabog, abangan na lamang ito sa Lunes. Samantala, gasolina, diesel, inaasahan na may taas presyo na sa susunod na linggo. Inaasahang magkakaroon ng malaking taas presyo sa mga produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Batay sa pagtataya ng oil industry source, maaaring tumaas ang presyo ng diesel ng 6 na piso kada litro hanggang 6 na piso hanggang 50 centavos at gasolina 5 piso at 50 centavos hanggang 6 na piso kada litro. Dulot pa rin naman ito ng muling pagtaas ng presyo ng langis sa mga panaydigang merkado dahil sa pangamba na posibleng pagkakaantala ng supply ng langis. Ito ay kasunod ng limitadong paggalaw ng mga barko sa Strait of Hormuz na lumalalang banta sa seguridad sa Babel-Mandeb Strait. Samantala, motorcycle vlogger na nagmaneho ng walang helmet, yari na naman o lagot sa LTO. Ang babaeng rider tila slay pa habang lumalabag sa balas trapiko. Pantay ng Metro, Aldo Aquino, eksklusibo. Nag-issue ang Land Transportation Office o LTO ng Showcase Order o SCO laban sa isang babaeng motorcycle vlogger matapos magmaneho ng motorsiklo ng walang helmet. Ito ay matapos mag-viral ang isang vlog ng naturang motovlogger na pagmamaneho sa pampublikong kalsada na ayon sa LTO ay paglabag sa batas trapiko. Inatasan naman ang may-ari at rider na magpaliwanag kung bakit hindi dapat managot sa paglabag sa failure to wear the standard motorcycle helmet at hindi ideklarang improper person to operate a motor vehicle. Kasabay nito, isinailalim ng LTO sa 70 araw na preventive suspension ang lisensya ng rider at inilagay rin sa alarm status ang motorsiklo habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa Campus Watch, Aldo Aquino, Bantay ng Metro. Sunog sumiklab sa residential building sa Bel Air sa lungsod ng Makati kahapon. At daan-daang mga bag ipinamahagi sa mga batang may special needs sa Malolos. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Metro Balita.
Mga kakampo, sunog sumiklab sa residential building sa Bel Air sa Makati kahapon. Ano kaya ang sanhi ng sunog? Pantay ng Metro, Pampatarasa. Sumiklab ang sunog sa isang residential building sa Bel Air, Makati City noong Huwebes ng gabi, Hulyo 23. Ayon sa Bureau of Fire Protection Makati, bandang alas 7:03 ng gabi nang magsimula ang sunog sa basement parking ng kondominium na nasa LP Livisti Street. Idineklara ang unang alarma bandang alas 7:15 gabi, sinundan ng ikalawang alarma alas 7:49 ang gabi. Naideklarang fire under control ang sunog bandang alas 8:29 ng gabi at tuluyang fire out bandang alas 8:40 ang gabi. Batay sa paunang investigasyon, isang sasakyan sa basement parking area ang pinagmulan ng sunog matapos umano ang malakas na pagsabog. Agad namang pinababa at inilikas ng condominium management, katuwang ang mga autoridad, ang lahat ng residente bilang bahagi ng safety at security measures. Patuloy pang inaalam ng mga autoridad ang eksaktong sanhi ng sunog. Para sa Campus Watch Pampatarasa, bantay ng Metro. Samantala, daan-daang mga bag ipinamahagi sa mga batang may special needs sa paaralang elementarya ng Manuel Rojas. Ang buong komunidad ng Manuel S. Rojas Elementary School sa lungsod ng Cavite ay taus-pusong nagpasalamat sa tanggapan ng pangalawang Pangulo at sa magdiwang Masonic Lodge No. 2038 FNAM para sa mga pagsasama ng mga mag-aaral ng edukasyon para sa may espesyal na pangangailangan o special needs education. Sa pamamahagi ng mga pagbabago, bag, ang pagpapabukas palad at may kipagtulungan ay nagbubulot ng labis na kagalakan, inspirasyon at matingkad ng ngiti sa mga kahangahangang mag-aaral habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa pag-aaral. Espesyal na pasasalamat sa mga dedikadong guro ng SNED o Specialist Education para sa kanilang walang humpay na sigasig at sa matulunging punong guro ng paaralan, si Ginoong Nero F. de la Cruz, para sa patuloy na pagtataguyod ng inklusibo at kalidad na edukasyon para sa lahat. At yan po ang kabuuan ng mga balita sa loob at labas ng Metro Manila, pinagkakatiwalaan at maasahang bantay ng kabayasnan. Para sa iba pang mga balita, bumisita sa Campus Watch Philippines.mystrikinglead.com o email kami sa campuswatch.official@gmail.com. Napapalitan po tayo sa DCMO sa Cavite at DCOM sa Manila, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Sa ngalan po ni Christine Sulat at Silitas Mara, ito po ang nilingkod, Arkinoan Gabid Kubayaon. Ito po ang Campus Watch, tapat na balitang pampaaralan, tapat na balitang pambayan, tapat sa pinaglilingkuran, tapat na paglilingkod lamang po. Ito po ang mga balita sa loob ng kabiasnan, Metro Balita.